Mga kasamahan natin. Wala naman pong dahilan na iposas sila sa loob ng courtroom. Pero sabi nga ng abogado natin, si Atty. Romy Capulong, mistulang martial law sa loob ng korte nung hindi pa nagsisimula ang session dahil sa sobrang higpit ng pagkagwardyang ginagawa dun sa 43 nating mga kasamahan. Tapos po noon, konting-konti na lang po ang oras para magkaroon ng konsultahan yung mga abogado at ang kanilang kliyente. Paano naman ba magkakaroon ng konsultasyon yung mga kliyente nakatali sa mga sundalo? Laging nandoon at katabi nila yung mga militar. Tumuloy po ang hearing. Ang sabi po ng Solicitor General, hindi na po dapat magkaroon ng presentasyon ng ebidensya. Dahil nga po, nag-comply na raw sila sa lahat ng mga requirements ng Korte Suprema. Ang sabi ng Solicitor General, iniharap na po namin ang mga detenido. So, sa tingin nila, tapos na dapat ang proseso. Pero sinabi ng ating mga abogado na kinakailangan pa rin maghapag ng ebidensya at ng testigo dahil ang pinapatunayan sa pagdinig ay kung tama ba o legal ba ang naging pag-aresto sa ating mga kasamahan. Sa huli po, nanaig yung ating mga abogado dahil pinayagan simple lang po ang hiningi ng ating abogado. Magpe-presenta sila ng isang testigo. Isang testigo lamang at isusulitin na ang mga affidavit ng mga detainees kasama po ng memorandum na isasabit ng mga abogado. Kaya po nakapagkaroon tayo ng pagkakataong madinig mismo mula sa testigo, mula sa isa nating kasamahan, ang kanong totoo bang nangyari nung sila ay inaresto ng February 6. Ang tinawag po bilang testigo ay si Dr. Alex Montes. At ikinuwento niya kung paano umaga pa lang, alas 6 ng umaga, siya ay nagkakape dun sa conference room, nagpasukan na ang mga sundalo, ang mga naka-uniforme. Sila po ay pinahanay, litong-lito lang sila dahil panaog yung mga sundalo, pinalabas sila ng conference room. Bago sila isakay, papalis ng lugar kung saan sila hinuli, papalis ng resort si Dr. Del Monte, sila po ay pinusasan sa likod at sila po ay binblindfold, piniringan ang mga mata. So nakarating sila, bumiyahe sila isang kalahating oras sa taya ni Dr. Montes at nilagay sila sa isang detention facility. Hindi nila alam kung ano ang kanilang kinilalagyan. Paulit-ulit daw siyang tinatanong, paulit-ulit daw ang interrogation. Isang binanggit niya, nakakawalang dignidad yung pagtrato sa kanya. Si Dr. Montes po ay 62 years old na, 62 taong gulang na po. At matagal na po siyang surgeon, resident surgeon sa isang ospital sa Maynila. Nakakawalang dignidad yung ginagawa dahil sa panahon na naka-blindfold siya at nakatali ang kanyang mga kamay, ibang tao po ang nagbababa ng kanyang salawal para siya ay makaihi. Ganun po kagrabe ang ginagawa sa kanila. Ito po mga detalyeng ito, napakalinaw po, konkreto po yung pagsasalaysay kung ano ba ang ginawa sa kanila. Kaya po yung Solicitor General, paulit-ulit po ang kanyang objection. Sa totoo lang, sinabi pa niya sa judge, kung maaari, palabasin daw lahat ng media sa courtroom. Pinalalabas niya daw dahil baka daw yung balita na nangyayari sa Court of Appeals ay makarating doon sa judge sa Morong at ma-influensyahan ng desisyon ng judge sa Morong. Ganyan pa man, hindi so pinayagan ito ng Court of Appeals. Sabi ng Court of Appeals, this is a public